Hello everyone! This is Eureka's YouTube channel and may bago na naman po na inilabas na release ang BIR and ito po yung bagong version ng Alpalis Data Entry Module version 7.4. So paano ito makaka-affect dito sa mga form na 1604C, 1604F, 1601EQ and 1601FQ. And normally pag may mga lumalabas sa bagong ganito, na-extend yung deadline. So, let us find out na-extend ba. Okay, ito po ay matatagpuan natin sa bagong release RMC 15-2025. Okay, so ano kaya itong bago dito sa version na ito? Normally, pag may mga bagong version na inirelease ng BIR, it's either may nadadagdag na ATC or yung alphanumeric tax code or may changes sa rate. Kaya, you better check this new version. Paano doon sa mga nakapag-submit na? Kailangan pa bang i-resubmit or no need na? So, ito, kailangan nyo tumawag siguro sa inyong mga district office kung saan kayo registered kung ano yung nila sa bagong version na ito. Kung kinakailan pa bang mag-resubmit. But as per RMC 15-2025, yung mga naka-encounter ng error, validation ng kanilang mga dot file, yun na ang magre-resubmit using this new version. Okay? Ito po yung RMC niya, RMC 15-2025 about the Alpalis Data Entry Module version 7.4, which is now available sa website ng BIR. You can download it. Okay? So, i-ano ko sa inyo kung paano naman po ito i-download. Okay? So, parang yung mga normal din na pagda-download natin. Punta tayo sa website ng BIR. So, ito po yun. Click nyo lang po yung website ng BIR kung meron kayo naka-reading icon dyan. And then, scroll down nyo lang pababa. Makikita nyo po dyan yung bagong Q16. So, pwede nyo po yan na i-click para ma-print ninyo at mabasa. Nandiyan din yung mga annexes niya. Okay? So, but you can now directly download dito po sa click nyo lang po yung others, makikita nyo yung downloadables. Okay, and then nandyan yung mga latest versions, yan yung nandyan. Click nyo lang po yung Alpalis Data Entry Module 7.4 version, and then yung kanyang zip file. So, after nyo pong ma-download, click nyo na lang po yung download ninyo, and then nyo na po itong i-extract. Ayan po. And then, i-run nyo na siya. So, after nyo pong mai-run, install nyo na siya. Pwede nyo siya i-save sa desktop ninyo. Kung ayaw nyo naman, i-uncheck nyo lang yan. And pumili lang kayo ng location kung saan nyo ito i-save. So, ayun, nag-extract na po. Then, finish na. Consider ko siya sa drive C ko with a file name na BIR Alpha 7.4. Okay, so i-click nyo lang po. Ayan, makita nyo po yung dalawang ulo ng fax. Alpalis Data Entry and Alpalis Validation. So, pag mag-entry na kayo, click nyo lang po yung Alpalis Data Entry. Okay? Ita-direct ka niya dito. For first-time user, kailangan mo mag-create ng username and yung password. So, make sure na huwag mo itong makakalimutan kasi pag nakalimutan mo, ay wala akong alam na ma-retrieve mo ito. Uulit ka na naman. Okay? So, after inputting ng username password, hihingian ka niya company profile or yung taxpayer's profile mo. One-time entry lang naman po. So, make sure na tama yung mga ilalagay mo dyan. I-double check mo based to sa nasa COR mo. So, okay. Click mo na lang yung yes pag mag-entry ka na. And then, ito po yung mga field na kailangan mong lagyan. Okay? So, may previous vlog na ako on how to download this BIR Alpalis module. Pero, syempre, this time, kung ano na yung latest na version yun yung inyong i-download. So, after completion ng pag-enter nyo dyan, i-save nyo lang po. Pag nagkamali kayo, i-click nyo yung revert, i-edit ninyo, and then, don't forget to save. So, okay, so, ayan. Okay na, nakapag-entry ka na. You are now ready to use the latest version ng Alpalis Data Entry version 7.4. Okay? So, bago ko magwakas sa aking maikling vlog, at ako naman ay nag-tip sa inyo na may bago tayong version. Okay, so linawin ninyo sa mga district office kung saan kayo registered, kung ano yung
sino yung sakop ng extended na deadline na ito. Okay, at kung kinakailangan pa bang mag-resubmit yung mga nakapag-submit. Pero sa district office kung saan ako registered, hindi na nila nire-required na mag-resubmit. Pero yung mga may error na encounter, magre-resubmit sila. At saka, yung pag tingnan mo sa 2316, pag hindi naman affected yung computation ng or kahit sa ibang form, kung tama naman yung computation, so ibig sabihin na hindi affected yung rate. Okay? So, this is all for now, and hintayin nyo yung mga susunod kong vlog. Medyo busy lang, but I hope to give you another vlog na makakatulong po sa inyo. So, I hope na nagustuhan ninyo, and please consider na mag-subscribe para kung may mga bukong update kagaya nito, akin po yung ma-inform. And also, minsan nagbibigay ako ng mga tutorial, may mga technique akong kayang i-share sa inyo, lalo sa may mga nag-encounter ng problem. So, thank you and God bless po.